Entrada 1, 2, 3, smile. Nakatatlong gawa na tayo ng empanada, Ilocos inspired, pangatlo ito. Pero this time, instead na orange yung ating dome, nagiging purple. Ang nag-request nito, gustong gusto talaga niya yung mga purple things or mga purple na kulay. Shoutout dyan, Ma'am Shiliza. First, nagpapakulo muna tayo dyan ng munggo. Konti lang yung gagawin natin. Tapos ito, frozen to na ground beef. Nilagay ko na muna sa kawali na may kunting tubig hanggang maiga siya. Saka ako naglagay ng konting oil, tapos sibuyas na puti, and then maraming bawang para magiging garlicky yan siya. And then naglagay tayo ng soy sauce and oyster sauce. Naglagay tayo dyan ng paminta, and that's it. Wala tayong asukal na ilalagay dahil yung Ilocos empanada parang hindi matamis yung longganisa na yun. Lutuin lang natin hanggang magganito yung itsura niya, parang tostado na siya ng konti, and then palamigin. Then yung ating munggo, dapat hindi siya masyadong malata or hindi siya mushy. Ganito lang siya, malambot na siya pero hindi pa siya mushy. And then dito naman sa lutuan na to, naglagay tayo ng 1 cup na hot water, half magic cubes, optional yan, parang ikaw. Depende sa pangpalasa nyo, and naglagay tayo ng paminta, and mga 2 tablespoon yun ng oil, and instead of atsuete, naglagay tayo ng ubi flavor ng McCormick. Shoutout naman dyan McCormick. And then naglagay tayo ng 1 cup ng rice flour ha, hindi glutinous, hindi din all-purpose. Dapat magkakaroon tayo ng dough na hindi masyadong dry. Parang medyo watery pa siya ng konti than the usual dough, parang mga tinapay. Ano pa siya dapat, marani pa siya ng konti para hindi siya magkabitak-bitak or hindi siya madaling masira. I-mix lang nating mabuti yun. Nung gumulo na yung tubig kanina, saka ko nilagay yung rice flour. Paglagay ng rice flour, nakapatay na yung apoy. Dapat dito pa lang sa dough, masarap na, kaya dapat may lasa na yan. Pinares ko muna yun ng mga 10 minutes. Tapos ito naman, 1/4 na lang yung natira ng ating papaya. So tinabi ko talaga to para dito dahil nung mga nakaraang gawa natin, unang gawa natin togi, yung nilagay natin. Tapos yung pangalawa, ang nilagay natin ay cabbage. Ito naman, for the first time, nakagawa tayo ng original na filling ng Ilocos empanada gamit ang papaya. O diba, merong papaya dito, madala nga lang yan mabili. Kasi yung mga ibang lahi din, mga Indian, gumagamit din yan. Kaya merong tinda. After nagadgad, ay nilagyan ko yan ng asin para lumabas yung kanyang katas. And then piniga, tapos pinanlian yan ng hot water. Tapos hinugasan pa. Saka ako nilagay yung ating munggo dyan, pinagmimix. Nagana ko ng kunting dyan, paminta and asin. Tapos, binalikan natin yung ating dough na nagiging purple. Masyado pang dark yung aking purple. Yan yung patunay na marami tayong ubi flavor dito. Pero dapat kung less pa sana yan, hindi ganyan yung itsura niya mamaya. Gumamit tayo dyan ng plastic, yung kitchen plastic bag. Hinati ko lang. And kailangan talaga natin yan para madaling ma-fold natin yung ating empanada. And naglagay ako ng oil dyan sa plastic. Nilublog ko muna yung ating dough doon sa mantika. Or pwede kayong maglagay ng mantika directly dyan sa surface. Tapos, ang pag-flatten yan, hindi masyadong manipis para hindi madaling mabutas and hindi din masyadong makapal. Sakto lang talaga. And then, ganyan na yung nilagay ko, nilayered na natin, binilog na natin, nilagay natin sa center yung ating papaya and yung ating munggo, plus yung ating itlog. Yung itlog dyan talaga yung pinaka-struggle talaga dyan. Dyan talaga tayo masira talaga yung dough natin. Nakagawa ako dito sa recipe to, nakagawa ako ng 3 empanada. Yung isa, parang hindi mapakinabangan dahil butas talaga siya. Yung isa naman, lumabas yung itlog, yung yellow, parang naging fried egg yung kinalabasan ng itlog doon. Ito yung pinakauna, ito yung sumaksi sa atin. Purple naman sana siya dyan, Kaso lang nung niluto, nagiging black na siya. Hindi naman siya sunog. Sadyang sa kulay lang talaga, parang na-over talaga yung kanyang di ba? Pagka makaluto tayo ng empanada na hindi nasira,
talagang mapapasayaw ka ng hawak mo ang beat. Yung first time and second time natin gawa ng empanada, perfect naman yun. Although merong mga crack. Pero hindi talaga kagaya nito na yung dalawa talaga nito, yung isa nito, hindi ko talaga mapakinabangan dahil bumukas talaga yung pangalawang nito, pisngi. Kaya hindi talaga siya, pero nabuo pa rin in fairness yung itlog nun. Ito yung yung pangalawa, din yan, butas din yan. Pero nakain ko din naman yan, yung lang talaga, yung panghuli ba yun? O diba, ito yung bukas na bukas talaga. Ito pala yung pangalawa. Ito talaga yung nasira. Okay naman yung paglagay ko nun kanina, pag sealed ko. Ang problema lang talaga ay yung paglagay ko doon sa mantika. Doon tayo nagka-problema. Yung panghuli, lumabas yung itlog. Ito yung pangalawa kasi nasira talaga siya. So, yung perfect lang talaga nito. Actually, mayroon pang bitak yung first dyan eh. Pero yun talaga yung sumakses lang. And then, yung ating sausawan ay sinamakan. Tapos, naglagay tayo ng maraming sibuyas. Yung mga huli nating gawa nito, wala naman yung nakain yun lahat. Nakagawa din ako ng 3 piraso nun in 1 cup ng water and 1 cup ng rice flour. Kung kailan naka-3 gawa na tayo, saka tayo nag-fill dun sa 2 piraso na to. Pero okay lang yan. Ayan talaga yung katotohanan na hindi talaga mapapa sa atin lahat ng gustuhin natin. Ang lasa niyan, mas nag-level up yung lasa kaysa sa yung una at yung pangalawang gawa natin. Masarap yun, pero mas nasarapan ako dito. Siguro dahil sa yun talaga yung nilalagay, yung papaya. Hindi lang ako sure. And masarap din yung beef na gawa ko. Garlicky siya. Napaka-challenging naman talaga at napakahirap gawin tong empanadang to. Sa pag-fold, sa paglagay ng itlog, hanggang sa pag-fold mo, hanggang sa paglagay mo dun sa mantika na para ipiprito mo na. Doon tayo nahirapan kanina. Hindi ko alam kung bakit. Dahil siguro sa masyadong yung aking dough, masyadong dry. Kulang yan sa water ng konti. Mag-add kayo ng konting water doon sa 1 cup ng flour, rice flour, and 1 cup ng water. Gawin yung mga mag-add kayo ng mga 3 tablespoon to 4 tablespoon ng water. Mas masarap pala talaga pagpapaya. Hindi ko na makita yung comment ni Sis Liza doon sa aking vlog. Hindi ko alam kung ano yun. Masasabi niya hintayin niya daw yung aking vlog nito na empanada na ubi yung kulay. So ito na, sana'y natutuwa ka sa pinaggagawa ko na to.